May nagtanong sa previous video ko kung madali lang ba maging VA. Ang sagot ko dyan, ako mismo is yes, madali siya. Okay, so bakit siya madali for me? Okay, kasi para sa akin dahil meron na akong enough skills, meron na akong enough experience, meron na akong enough knowledge para gawin ko yung mga tasks na pinapagawa sa akin, yes, madali lang siya. Then mas pipiliin ko ang VA na work or yung mga ginagawa ko ngayon as VA compare sa ibang work. Like sabihin natin, may option ako mag-BPO, may pwede rin tayo mag-construction, pwede tayong mag-work ng iba pa. Pero para sa akin, yung mga yon is mahirap. Okay? Parang mas nadadalian pa ako sa VA, sa ginagawa ko ngayon. Dahil nga may experience knowledge ako sa ginagawa ko. Okay? Sa BPO, dahil wala pa naman akong experience doon, parang pag tinitingnan ko siya, nakakapagod siya sa utak, nakaka-drain siya. Tapos, ayun, mag-commute pa ako. And then, hindi ganun kalaki yung sahod, lalo na kapag wala ka pang years of experience. And then sa ibang work naman, let's say other corporate jobs, wala akong college degree guys. Okay, senior high school lang tinapos ko. So, mahirap siya. So, di ko alam kung may tatanggap ba sa akin na corporate work. So, tagilid. 'Di ba? And di ko alam kung ano ba yung mga work doon. So, ngayon, ang virtual assistant, hindi kailangan ng college degree. Nasa bahay lang ako. May work, may experience and knowledge ako, tsaka may skills. So, for me, sa akin, mas pipiliin ko yung virtual assistant kaysa sa iba pang work. Kasi, ayun doon lang ako fit. Pero, magiging mahirap naman ang virtual assistant, okay? Kasi yung sagot ko, kasi ako personally, yes, di ba? Pero magiging mahirap lang siya kapag ikaw yung taong gustong maging VA pero hindi kayang humandle ng rejection. Okay, kasi ma-experience nyo yan dito sa virtual assistant. Kung medyo ma-soft, ma-soft ang yung damdamin, na kapag nireject ka ng isang client, malulungkot ka kaagad, then di ka magte-testing, maghanap or mag-reach out ulit, baka may hirapan ka sa pagiging VA. Kasi paghahanap pangalan ng client, nahihirapan ka na mag-handle ng mga rejections. What if pa pag nagka-client ka na, kunwari iniwan ka ng client mo kasi let's say hindi ka nakapag-perform ng maayos or may nahanap siyang mas better sa'yo or di lang niya kailangan ng VA. Paano mo ngayon i-handle yan? Malulungkot ka ba? O gagamitin mo yung experience mo sa client mo na yon para mas mag-improve pa? Okay, so ngayon, yung mga sasabihin ko naman, bakit pa? Bakit mas di ba yung sagot ko? Yes, kasi para sa akin. Paano naman to magiging no, hindi magiging madali pa sa iba? So, ayun na nga yung una. Kapag masyado kang soft, okay, masyado mong dinadamdam yung mga rejection, syempre naghanap ka pa lang ng client eh. Kapag ikaw yung tao na parang gusto mo one take lang lahat, like ayaw mong maghanap, ayaw mong mag-reach out, gusto mo isang beses lang, magka-client ka na. So, siguro mas magiging mahirap sa iyo itong VA. Pangalawa, magiging mahirap itong VA kung tamad ka mag-aral. Okay, kung ikaw yung taong katulad kong gustong-gustong mag-aral ng mga komplikadong bagay, like kunwari dati hindi ako marunong mag-create ng website, di ako marunong mag-create ng funnel, sobrang hina ng mata ko sa graphic design, super ganun din sa video editing, tapos mag-aaral ka pa ng iba't ibang trending na video editing style. Ako gustong-gusto ko yun. Okay, ayun naman yung edge ko. Gustong-gusto ko mag-aral ng mga komplikadong bagay. Pero kung ikaw ayaw mong mag-aral, pero gusto mong maging VA, medyo magiging mahirap ang VA sa'yo. Kasi along the way, may mga ipapagawa pa yan sa'yo si client mo na baka bago lang sa tenga mo or bago lang sa'yo. Pero syempre, kailangan mo pa rin ma-perform yun. Hindi naman niya, kumbaga, sinasabing yung mga client natin, hindi naman din tayo nila inobliga na marunong ka ba na ito, marunong ka ba niyan. Pero tayo, dahil binigyan tayo ng opportunity, nakakaya naman na mag-no ka. So ang gagawin mo, mag-yes ka lang, pero aaralin mo pa rin siya pagkababa ng call nyo.
Kunwari, inutusan ka, oh, marunong ka ba mag-run ng ads? Kasi magki-create tayo ng campaign para sa ilalabas natin product, ibuboost natin to, ipapadating natin sa madami pang tao, mag-email marketing din tayo, mag-reach out tayo sa madaming tao. So, kapag nagsabi ka, no, I can't do that. So, di ba, bakit palitan ka kaagad nun? So, ang isasagot mo palagi, yes, di ba? So, ngayon, pagka-off ng call nyo, kahit di mo talaga alam, mag-aaral ka ngayon. Okay? So, magiging madali ang VA kung gustong-gusto mong mag-aral. Yun, kung masaya ka mag-aral, nag-enjoy ka mag-aral. So, yun, edge mo yun kung mahilig ka mag-aral. Then, kesa madrain ka, mas natutuwa ka pa every time na nag-aaral ka para sa'yo ang VA. So, next, hindi magiging madali or hindi para sa'yo ang VA or mahirap ang VA kapag pera lang talaga gusto mo. Digit yan, guys. Kung pera lang gusto mo sa VA, baka hindi para sa'yo ang VA or baka mahirapan ka lang sa pagiging VA. So, bakit ganun? Bakit ko sinasabi yun na kung pera lang yung gusto ng tao para maging VA, mahihirapan siya. Kasi guys, for me, yung VA is more than siya sa pera. Okay? Mababa lang yung pera sa VA. Kumbaga, may mas mga better pang mas i-priority mo or gustuhin mong ma-earn compare sa pera lang. Kasi given na yun like dollar sa kanila, di ba? So pag binigyan nila tayo ng dollar, mas malaki yung dollar sa peso. So sa atin malaki na yung sahod natin, pero sa kanila barya lang, maliit lang yun. So ngayon, kung yung pera lang yung pinaka ini-aim mo, hindi mo ngayon i-aim yung good relationship sa client mo. Baka pera lang, like literal na work. Ako kasi ngayon is meron akong good relationship sa client ko. I mean, hindi yung mag-shotang relationship Relationship ng client sa VA. Parang mga ganyan. So, kapag may sakit ako, di ko kailangan ng med-cert, di ko kailangan magsabi sa kanya. Ay, nagsasabi naman ako na may sakit ako. Pero, hindi niya na ako nire-require mag-work. Okay? O sige, sabihin niya sige, pahinga ka muna ganitong araw natin. Bawi ka na lang sa mga susunod na araw. Then, may emergency, magsasabi lang ako sa kanya. Then, naiintindihan niya agad. Then, di siya ganun ka-stricto. Kasi nakapag-build ako ng good relationship sa client ko. Na kapag work talaga, binibigay ko yung best ko. Then, nagbibigay pa ako ng parang kahit yung out of scope work ko, ginagawa ko. Pero syempre, within 8 hours lang. Within hours lang ng work ko. Hindi ako mag-work outside ng 8 hours ko. So, kahit anong ipagawa niya sa akin, ginagawa ko yan. Basta dun lang sa 8 hours. So, ayun yung isa sa i-goal nyo. Wag lang yung pera. Mas gustuhin nyo makuha nyo yung good relationship sa client nyo. Kunwari, ngayon, may i-reveal ako sa inyo sa mga susunod na araw kung bakit mas magandang makuha yung good relationship ng client. Okay? Pangatlo, i-treat nyo yung VA as a business. So, ayun, i-treat nyo yung VA as a business. Kung kayo, mahilig kayo sa mga negosyo-negosyo, kapag tinreat nyo yung virtual assistant journey nyo as business, mas ayos yun. Bakit? Kasi sa'yo rin nakasalalay ito Pag nag-grow ka, mag-grow yung business. Kapag kumilos ka, mag-grow yung business. Pag nag-aral ka, mag-grow yung business. Pag nag-take action ka, mag-grow yung business. So ngayon, pag in-apply mo lahat yun sa pagiging VA, mag-grow yung business, mag-grow yung ikaw. Mag-grow yung salary mo, yung income mo, kasi ikaw yung business. 'Di ba? Unlike sa corporate jobs, kahit anong sipag mo diyan, kahit anong take action mo diyan, walang mag-grow. Depende pa, di ko alam. Pero dito, pag nagdito, ang dali lang maghanap ng second client, third client, kasi pag na-master mo lahat ng skills, mapapabilis na yung pag-complete mo ng mga work, then makakapagdami ka ng client. 'Di ba? So may choice ka na. Or kapag naging maganda yung performance ng business ng client mo, bibigyan ka niya ng raise agad-agad. Madali lang silang kausap sa raise basta nakakapag-deliver ka ng income sa kanila. So yun lang. For me, yes, madali ang virtual assistant, pero no, magiging mahirap ang mga virtual assistant kung magiging mahirap ang pagiging virtual assistant kung tamad ka,
tamad ka mag-aral, takot ka sa rejection, pera lang gusto mo sa VA and ayaw mo mag-aral and yung mga iba ko pang nasabi kanina. So yun lang guys. Pag meron kayong tanong, question, kapag meron kayong question, comment lang kayo dyan sa baba.